verses 4 and 6. Teach me, O Lord, about the end of my life. Teach me about the number of days I have left, so that I may know how temporary life is. Indeed, you have made the length of my days only a few inches. My life span is nothing compared to yours. Certainly, everyone alive is like a whisper in the wind. Each person who walks around is like a shadow. They are busy for no reason. They accumulate riches without knowing who will get them. And just forgot, panalangin niya po, no? So the scripture says, teach me, O Lord, about the end of my life. Okay? O, sa una, wala yung plano ng Ginoo mamatay ang tao. Batungod sa salita ni Adan ng iba, nisulod ang kamatayon sa tao. Yeah. And because of that, unang scripture na kaingon nga, ang Ginoo mo'y magabuot ka sa ata, niya baon. Okay. And one way, and I would say one way for God to take us home is pinaagi sa kamatayon. Okay? Unless kung mabalik ng Ginoo, sige pagbalik muli pa ta, then dili ka mamatay because the Bible said nga, on his return, okay, pagbudyo sa trumpeta, dingon si Pablo nga, we will all be changed in the twinkling of an eye. Okay? Magpasok ta from mortal to immortal. So, but as long as wala pa si dibalik, all of us will go through death. Wala same death. But dili ang kahadlukan ang kamatayon. Okay? Kaya sa uban magod, mag-hiskot ka kamatayon, muna gimalas. Okay? Actually, opposite ang gitundo sa Biblia. Ningon ang Biblia, precious in the sight of the Lord, ang kamatayon sa iyang hinigugma. Okay. So, sa aprobahan ng kamata sa Diyos, bililhon ang kamatayon ni Ophelia. Okay. And then ningon ang Book of Revelation nga, blessed are the dead who died in Christ. Okay. Kaya magadunod kanila ang ilang mga maayong buhat. Okay. So, I believe Sister Ophelia, limitado mo kaya akong knowledge about niya. But I believe, judging on what I saw sa Facebook, mga pictures na akong nakita, I believe she was a good mother, a good auntie, a good sister. Okay. And all his good works, matapos Revelation, will follow her. Okay? So, bulahan. Actually ka ng word blessed in the Bible. Dili na pasabot na napuno ka panalangin. Ang meaning yun ng word blessed in Greek is makarios. Meaning happy. Sa tapat mo nang i-translate, happy are those who died in Christ. So, malipayon. So, sila malipayon. Kita, masubo. Okay? Kaya dili, manalim na ang atong mga kong mamutaliwan na. Okay. So, ang Ginoo, on the very first place sa garden, He designed man nga dili mamatay. Kaso lang ang tao mo yung nakakuha. E wa man ikaon si Adan sa prutas sa tree of life. Mutong mamatay siya. Ang ikaon ni Adan katong bunga sa knowledge of good. Nga gibawalan siya ayaw ka na dito man siya ikaw. When pagpangit ni Adan, ni Biblia ni sulod ang kamatayon sa tao. Okay. So from there, ang kamatayon ni sulod sa tao. Kung ibuntog na ang kamatayon ni Jesus dito sa iyang pagkabanhaw. Matut pas Corinto, chapter 15, nga sa pagkabanhaw ni Jesus, ningon ang Biblia nga ang katapusan kaaway nga gibuntog ni Jesus mao ang Kamatayon. Ningon si Apostle Paul, "O death, where is your sting?" Okay.
O death, where is your power? Ano man, sa iyang pagkabanaw na nakuan na kamatayon, nabuntog. Munang kita, si Sister Ophelia, mga matay mo tanan, pudili ta mo kabiling mamatay. Kaya ninyo si Jesus na, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even though he will die, he will live again. Kaya na may kitawad sa Biblia nga, the great resurrection and dakong pagkabanhaw. So, banhawon, ang unang banhawon sa Ginoo, katong mga tao nga doon ay pagtuon niya. Okay? So, muna nila sa Pablo nga, pag-ani ni Jesus, okay? Ningon sa Biblia, with Him are those who died in Him. Kato ba, katong mga tao nga nituo niya, nga nangamatay na, pagbalik ni Jesus, sila may kuyog ni Jesus. Ano ningon ang Thessalonian nga, ang ilang mga spirito, ilang mga kalag, mubalik nga to sa ilang lugnanan. Okay? Dayon, bangon sila nga, doon na lawas na dili na madunot, lawas na immortal, dili na mamatay. So, kaya sila langit, and then sa Pablo, kita nga buhi pa, kung anong panahon na kung buhi pa ta, yun siya, dili ta maguna sa nangamatay. Sila may munang bangon, human anak, sakawon ko nung Ginoo paingos panganon. Okay. So muna isaan sa Biblia, muna isaan sa Ginoo nga, doon ay adlaw nga gitagana siya nga mabuntog at namatayon. Kaya kung wala na banaw si Jesus, ningos Pablo, kawang ang atong mga pagtuo. Wala hinungdan. So patungod siya pagkabanhaw, ningos Jesus, nabuntog na niya ang namatayon. Pero kato pa, namatayon pa ta, pero naida kong pagkabanhaw. Okay? O kita, mag-impuban kaniya. Nga ang kamatayon ay soon. This is a fundamental human problem. Dahil ang tao hatong mamatay. Kahit dahil kisuhanon hatong mamatay. Diba? Kung dahil na matulangin, hindi ka na mamatay. Anyway, akong sakto na ang Ginoo na niya pangangaw sa kamatayon. Yes, it is true na si Serapin ni agi siya suffering, but tingnan ang Bible dito. Our suffering here on earth is nothing compared to the glory that waits us in heaven. Nothing compared. Normal na nato na muagi tag mga pag-antos kay nalaglag pa ning lawasa sa sala. Okay? Sa una, wa pa nang kasala si ato ng si iba. Walay simon ang tao, dili manindon. Walay mga tunog ang mga tanong. Walay sakit ang bayi unta na manganak. Ang inyong sakit sa pagpaganak, resulta sa sala na. Mananingon ang Ginoo nga, ikaw iba, manganak ka, magkabaw ka sa kasakit. Natungod ito, tingon Biblia, nibut ko ang mga tunog. Ngayon iyang inas-adan, ikaw adan. Mga hudla ka, paningkot ka sa imong paningkamot na magkakaon ang imong pamilya. So kada mga tanang ni Buto na after nga isulod ang sala kung kamatay. But yun ang Ginoo na these are just temporary. Kaya time will come, all of these things kuhaon niya. Antaw sa pagkabanhaw. Okay. So, dili ko ta angay completely nga masubo pa. It is normal for us to masubo ko na yung mga ingon-ining nga makita mo. Okay? But we should not remove our focus on Jesus pa. Siya ang tinuntan sa atong kinabuhi. Kung ningon si David sa Quran, sa iyang sinalat na the
ang edad ko na sa tao, 70 anyos. But by virtue of strength, muabot kong 80. Manay-ingong sabi. Manay sa akin, libasa niyo siya, Lord, teach me to number my days. Pasabot ni Ana, ibalos David, tumalugay sa kanali, mamatay siya. Manay niyo David na, Lord, tabangi ko, na magamit na ko ang akong adlaw nga naibilin sa mga maayo, pamaagi. So, diyan sa katao nga, ibalos siyang, kailangan ganing mamalakay na siya. So, in fact, iyang palit siyang dahang marble, iyang ibutang na ko kayo, garapon ba? Kaya iyang una-una na di na siya mula pa o tulog ka tuig. Kaya naman siya matatihan. So, di palit siya marble na kanang number of days sa tulog ka tuig sa 365 times space. So, manay number of marbles niya yung palit. Kada buntag, pagmata niya, kuhaan niya usa. Pagmata niya to, may nusa ng buntag sa kaadlaw. Pagsunod adlaw, pagmata niya, kuhaan niya usa. So, the more na masiki, labay ang mga adlaw, simana, makita niya itong garapon, nagagamay ang garapon. Parang hindi ko niya, hapit na. So, muna actually, muna iingon ni David nga, teach me to number my days. Sa di pa ko ni mo, kuhaon Lord, tabangin ko nga, magamit na ko ang akong nabilin adlaw alang sa imo. Himayan. In fact, ingon siya nga that I may know how temporary my life is. Dagang nga tao nagpuyo na ni kalibutan as if dili sila mamatay. Hala, patuyang na naghimo sa ilang gusto ba? Walay katapusan ilang kinabuhi. So, ni David nga, this life is just temporary. In fact, ingon si Santiago, ang atong kinabuhi, maraming siya, yamong sayo sa kabuntagon, apan pagsidlak sa adlaw, ang yamo na anaw. So, muna yung definition ni James sa kinabuhi sa tao. Meaning, very short ang kinabuhi sa tao. Talagsan ng kapitang tao ron na mamatay more than 100. Na ako yung naparintis Valencia. Kana sila mga magsuon. Mamatay, pinagkabata, mamatay. 103, 105. Nung nisita ko nila, mingon niya ako nga iwan do, ikalimtan ako sa Ginoo. Kaya kita si Tuloy naman. Kaya ikalimtan ako sa Ginoo. But, karon sa kadaghanan, man na nagkamot na. Iyos David nga, ang kinawi sa tao si Tinta. Bro, sakto kang gusto, abot ka o? Tinta. Para nagbunus na ba? Wala pa kasi Tinta. Bunus na na. Pananangin na naman mo si Tinta. So, ang kinawi sa tao, bililon at tubangan sa Ginoo. Unang ini padala sa Ginoong Hesus sa kalibutan para mapatunan na ito ang tinuod nga kinabuhi kay daghang tao ron nagtakaw sa kalibutan nga buhay tuod pero actually dili kita tiyon nga kinabuhi. Kaya ningon ang Biblia, ningon si Apostle John, atong John the Beloved, ningon siya na this is the testimony of God. Testimonyo ko ng Ginoo. Ingon siya. Ingon ang Ginoo nga. The Son and the life is in the Son. Siya ang kinabuhi ko nun sa tao na sa iyang anak na si Jesus. Okay? He who has the Son has life. So kung ang tao nakabaton ni Kristo, ano na siya kinabuhi. Apan kung ang tao wala makabato ni Kristo, wala siya'y kinabuhi. Nasulti ni John, hindi na nakadalang pamahimong scientist para sabto na niya kay simple kayo yung English na gagamit na
life is in the Son. He who has the Son has life, and he who does not have the Son does not have life. So pila na ang kamuktawas karon nga nakadakaw nga naagi tinuod nga Kristo sa ilang kasing-kasing. Okay. So kadaghanan ang lakaw, kadaghanan wala itong Ginoo. So buwit o sila mo na sila sumbi. Ang klases kinabuhi na nila dili tinuod nga kinabuhi. Okay. Nung kita, kabalo man tas kamatuoran, atong siguro nga naamo tayo Kristus atong kasing-kasing. Kaya ningon si John, sa John chapter 3 verse 36, ingon siya na sila nga wala makabatod sa anak sa Diyos, ang kapungot o kalikot-kot sa Diyos magkapabilin diha kanila hangtod sa kahangturan. So kita man, putuotan ni Kristo, ato siyang dawaton, atong Diyos, wala talaga usap o relihiyon. Gahimo na tagbagong relasyon. Si Jesus na ni kalimutan, dili aron maghimong bagong relihiyon. Niyan siya aron ibalik ang relasyon sa tao o sa Ginoo. So, kato na matay niya ni Kristo, bulahan nila. In fact, ang kamatayon sa tao, dili ni period, kama ni siya, at patapay musunod. Wala ni siya ka na change of location from earth to heaven. Actually, death is an exchange. May sakong term. Ang kamatayon is an exchange. Okay. Sa buhay pa ka, napulog kag sakit. But when death comes, ang imong sakit, gibelo ang hingpit na kaiwan. Because the highest form of healing is death. Muna yung nakabalis kadaghanan, ang pinakataas na klases kaayuhan sa tao, kamatayon. Ano man? Because when you die in Christ, di ko na Biblia, you will have no more sorrow, no more pain, no more sickness, pure joy lang diya sa Ginoo. Kung nabuhi ka nga daghan kang sakit, pagkamatay nimo ang imong sakit ilisan o hingpit nga kayo. Sa buhi pa ka makasala ka, but sa imong kamatayon, ilisan imong sinfulness into holiness pagkabala. So daghang changes mausab when death musulod sa tao. Kung ningon si Pablo na to live is Christ, to die is gain. Ang kinabuhi ko no, diha ang Kristo. Pero ang kamatayon, ginyan siya. Wala din ang Biblia ang kamatayon, di malas kunsa. Pag ginyan siya kuno ang kamatayon. Kaya yung si Pablo na kung present ka sa imong body, absent ka with the Lord. Ano pa? Kanang pa mga lawas. But when you are absent from your body, kaya namatay ka, you are present with God. Hallelujah. So, ang kamatayon, hindi mo yung landaw, ang kamatayon, dili pa nilalas. Nasakto ng bigamit na term sa Bible, blessed, precious, ang kamatayon. Okay. In fact, gatong ayaw lang tao, maswerte pa ganit si Juan, si Sir Piliero, maswerte pa siya, mas malipayon pa siya nato. Kaya doon na siya dapat na, huwag na sakit. Hingpit na kalipay. Doon siya dapat na, ningon niya ang Biblia nga, huwag na adlaw. Kaya ang kahayag sa himaya sa Ginoo mas hayag pa kay sa adlaw. Amen. Tuwa siya sa dapit nga diin kung muhila ka, ningon ang Biblia, ang Ginoo mismo ang pahid sa imong mga luha. Okay. No more pain, no more sorrow. Okay. Tuwa siya sa dapit nga ang dalan
pure gold. Atong gold dili, kuy-kuyon dito. Dito, tunog-tunuban lang. So, naasi sa dapat nga, wala na, para kailangan mo na ako, gawin na ng pagkasalamat sa Ginoo. Okay? Muna, usas butang na atong pasalamatan. Atong pasalamatan Ginoo sa kinabuhi ni Sister Ophelia. Siya usa ka dakong gasa sa pamilya. Sa pigsoon, sa anak, sa mga pagkumangkon. Okay? Usa ka dakong gasa gikan sa Diyos. Anyway, hindi ba ang Biblia na yun si James na all good gift comes from the Father above. Si Sister Ophelia, she was a good gift sa pamilya. Tinatag sa Ginoo. So, sa pagkakaroon, si Sister Ophelia is enjoying heaven. She's enjoying heaven when wala na, hindi siya mga naman kung siya itambal inon, kung siya itambal ipadapat ay lawas. No. She is now in a matupapato. She is now in a place far better than her. Muna yung langway ni Pablo. Ang langit ko no is far better than her. Okay. So, usap sa anong hilak bagay. Yang pamanas dapat ni magantos. Yang pamanas dapat ng puno problema. Yang pamanas dapat nga puno mga struggle. Okay? So, one way to overcome that is atong ibukan atong pasalig. Kaya, kaya dili mo sa niya. So, I remember ningon si ito, ibalutan na si Hong niya itong grabe nga pagsulay. Matay itong pulot niya kaana, na-destroy na yung negosyo, yung mga sila ka-thousand of camels, o katong mga baka niya, mga kardiro, hurot kamatay. Niya na ako may sakit na kurikong, may katulong at sa palapan, kulong kubag-kubag yung lawas. Pero nagpabiling ko siya, matinunanon sa Ginoo. Manangingon siya sa iyang sinulat, yung si Job nga, for I know that my Redeemer lives, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And after my skin has been destroyed, he said, once mamatay ko, yet in my flesh I will see him. Makakita natin niya. In fact, si Sister Ophelia ron, muna inon sa Book of Revelation, you will see God face to face. Sa una, ningon ang Bible, wala'y tao makakita Ginoo na mabuhi. Mamatay din sila, tungod sa himaya sa Ginoo. But when you die, and you are clothed with immortality, kung naging mas Biblia, you will see God face to face. So I don't know unsa ka tao, unsa ka grabe nga kainindot ng matatubang ka sa Ginoo. It is beyond discussion. So, si Sister Ophelia, she has done his part, okay? She has been a good mother, a good auntie, a good sister, and a good friend to many. Okay? His life was a source of blessing, and a source of comfort and encouragement to many friends and relatives. Okay? And I know she will receive her reward in heaven. So, ang pinaka-importante is we thank God that right now she is now enjoying the glorious presence of God. And I would like to close this one sa true story ni Colonel Moore sa Vietnam War. Okay. Si Colonel Moore with his 400 army, they were surrounded with
more than 2,000 Viet Cong army. Okay, so it was a battle between 400 and 2,000. So with that ratio, mula selections, nakuhaan ka na mudaog. But with the help of God and the support of the ilang army, they were able to defeat the 2,000 Viet Cong. Then, sa dihang ilan nang gather ang mga patayang lawas, may nakitaan si Colonel nga gamay booklet diya sa sinina sa usa ka Viet Cong na army nga matay iya gikuha. Ang open niya na picture sa uyab itong army nga namatay. Naingalan may address iya gikuha. Balik siya sa Amerika, pagkapos sa Amerika, iyang gisulatan ang uyab. Itong uyab itong namatay nga Viet Cong. Iyang kasama iyang ingon nga your boyfriend died courageously sa gubat. No? Iyang sacrifice ang life para sa iyong nation. Ang iyang end sa iyang kamatayon, okay, earth became a lesser place to live. But his presence in heaven improved heaven. And I would like to say the same line for Sister Ophelia. And her death probably made earth a lesser place to stay. But it improved heaven because he is right there with God. Amen. Amen. So let us pray. Father, Lord, I thank you, God, for your word. Thank you, God, for the life of Sister Ophelia. Lord, without a doubt, she was a woman of strength. Lord, a woman who you used for many years, Father God, to extend blessing and encouragement and motivation to many people, Father God, especially among her family. Thank you, God, that with your grace, you made her a good mother, a good auntie, a good sister, and a good friend to many. Lord, her accomplishment on earth will be faithfully and lovingly remembered by many of us. But more so, God, we are so grateful to you, because right now she is standing right in your presence. Lord, thank you for her life. Thank you, God, that, Lord, you have already removed all kinds of pain, struggle, and replaced it, God, with your holiness and perfect healing work. Father God, I pray for her daughter, for her sisters and brothers, and yung mga pagmamangkot din, Lord. I pray that in this season of grief, Lord, you will comfort them, you will embrace them in your loving arms, because God, your word says that you are the God, when you are the Father of all comfort. And God, I pray for the balm of Gilead, the Holy Spirit, Lord, that you will pour it in every heart, God, sa iyong pamilya, that will remove the pain. Lord, I thank you, and God, you will continue to preserve the family, Lord, the unity of the family in honor of Sister Ophelia. But more so, God, we are so grateful, thanking you, God, for her life, for her salvation. Thank you, Jesus, that you really never abandoned her. Thank you, God. Someday we will meet her again. Based on your promise for the coming great reunion to resurrection, God, help each one of us be prepared to become part of that great resurrection, so that, Lord, we will see them again. And we can hug them, we can
kiss them and we can enjoy each other again, Father God. So Lord, salamat. May your grace and mercy be upon every member of the family. Lord, I pray for your special supernatural provision to the family, Father God, to be the need that they have to come up with. Lord, salamat, Kino, that you will lavishly bless them supernaturally, Father God. Lord, I thank you for the people who listen to your word. And may this word find lodging in the hearts of your people. Salamat, Kino. We give you praise, we give you honor for the life of Sister Ophelia. In Jesus' name we pray. So, manitod na, kung atong kanta